A wise man once said, "Shit happens." Napakahirap ng aming sitwasyon ngayon. Kahit gaano ka ka-prepared, meron at merong mangyayaring hindi mo inaasahan. Kagaya ng nangyari sa amin sa episode na to. Ano, so nabasag yung side mirror nila. Alahin mo. Sobrang dami naming shit happens moments. Ginawang pressure washer yung bidet. This episode ay babalik tayo sa isa aming pinaka-paboritong campsite sa Lubao, Batangas. Planadong-planado na namin ang birthday celebration ng aming awesome Kuya Kratos. Pero may mga misfortunes palang nakaabang sa amin. Hindi ako makakatulog ng ganitong panahon. Yun nakita nyo? Nakita nyo yun? Pero bilang mga Pinoy, we're still making the most out of it. Kahit maraming sakuna, sisiguraduhin naming uuwi kaming masaya. Pero ang tanong, nakauwi nga ba? May nagbabarilan dun. Good morning. Happy birthday. Uy, sus. Ba't nagkakaroon? Ha? Huwag nyo daw mag-crying, sabi ni Kuya, kasi birthday na niya. Magsiswimming tayo. Naalingkungatan ng bata. Morning, Kuya. I love you. Oh, happy birthday. Yun, okay guys, yung morning. Ngayon ay ang araw na ilulong ride namin yung Honda Civic. Travel namin siya from San Pedro, Laguna to Lubao, Batangas. Kasi mag-swimming kami dahil birthday ng aming Kuya Kratos. Happy birthday, Kuya. Birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya. Wow! Ngayon ang kanyang 7th birthday. So hindi na kami naghanda ngayon kasi hindi naman niya ma-enjoy yung handaan kasi nga ayaw niya ng maingay. Kaya mas preferred namin yung tahimik na celebration. So mag-camping kami ng 3 days and 2 nights ulit. Babalik kami sa isa sa mga campsite na nagustuhan talaga namin, yung Camp Alcasa Verde. So doon na kami mag-celebrate ng birthday ni Kuya Kratos. Look vlog si Atris nag-crying kanina. Look look vlog nag-crying. Kumana good morning vlog eh. Good morning vlog. Good morning, God. Ayos ka na. Yan, so ito ang aming baon sa camping first day. Order lang kami ng paborito namin lumpia from Ate Jenny's Bilao. Handa ni Kuya Kratos for this day. So yung iba lulutuin pa for Saturday and Sunday. Friday pa lang ngayon. So ayan, palabok. And ano yun ito mo kanina? Menudo. So itong aming almusal muna kasi light snacks lang kasi alis na rin kami maya maya. Naka-prepare na si Mrs. So kakakutin ko na lang yun mamaya. Kaya to? Wala pa. Ito yung spare tire ng Civic. Pinanginan ni brother. Ay, gulo-gulo.
Hi, Pogi! Ano okay, so nagsasalansan na kami ng gamit. Yan ang aming gamit. So hindi namin kayang pagkasyahin dito. Kasi sobrang dami pala naming gamit. So lalagay kami ng konting gamit sa top load. Akala ko hindi namin magagamit yung top load pero kailangan pala. Yan, okay. So, tapos na kami magkabit. Bibihis na ako. Tapos pupuntahan na natin sila Clary dun sa bahay. Sunduin na natin yung mga bata. Okay. Yan, okay. So, 10:30 na. Late na naman kami nakaalis. Kaya yung mga kasama na dito na sila lahat. So, let's go na. Dito na tayo dun sa garahe. Bye-bye. Let's go! Oh, bye-bye na. Totoy! Bigyan ko kayo ng camera. Shell Southwoods na tayo magpagas, Nel. Kumalaga, kakulay mo. Babae. Akala namin ay okay na ang lahat. Smooth sailing na. Everything is ready and prepared bago kami umalis. Pero hindi namin alam na may mga naghihintay pa pala sa amin na suliranin at mga pagsubok. Hindi pa nga kami nakakalayo ay may problema na agad na sumalubong sa amin. Ayan, okay. So, nabasag yung side mirror nila. Okay na yan? Lang pa. Ha? Okay na. Oo. Hanapin ko na lang muna. Basag yung side mirror nila. Kasi Okay, hanap muna tayo ng side mirror. Para makapasok sila ng expressway. Kasi bawal yan, walang side mirror. Meron ditong mga auto supply na malapit. So, meron na sila. sabi ko hanap lang muna sila ng tatabi. Naglibot-libot muna kami upang humanap ng mabibilhan ng side mirror. Dahil nga lumang modelo na ito ng sasakyan, ay siguradong mahihirapan tayo maghanap ng kapalit. Pero nagbakasakali pa rin tayong makahanap. Meron kayong mga side mirror dyan? Anong side meron? Pang Honda Civic. Ganito ang... Ay, wala. So, Ilang auto supply na nga rin ang aking napagtanungan at wala nga tayong mahanap na kaparehas. Kaya bumili muna tayo ng alternative para may magamit lang tayo temporarily. Ano sabi? uuwi daw sila kasi natatay daw. Tsaka kukunin yung cellphone ni hindi. Naiwan. Mag-CR ka na lang sa Shell. Tapos magpagas ka na. Tapos magpa-RFID ka na para dyan na lang namin kayo pupuntahan sa Southwoods. Mag-express ka na lang papunta ng bahay. Sa bahay na tayo magkita, pupuntahan namin kayo doon. Ito na nga at sunod na ang problema. Naiwang cellphone, basag na side mirror at kung ano-ano pa. Ang dapat sana'y maagang biyahe ay inabot na ng tanghali. Gutom na nga kami at wala pang mga kain. Pero hindi pa rin kami sumuko. Hanggang sa may nahanap kaming maliit na auto supply na nagbebenta ng kaparehas na side mirror na kailangan namin. Yan, okay. So, nakahanap kami ng side mirror na kapalit nung nabasag. Ang problema, 12:30 na. So, 2.5 hours yung biyahe. Alas 3 na tayo. Mga karating. Hindi pa kami nag-almusal, hindi pa kami nag-lunch. So, nag-drive-thru muna kami sa McDo. Bahala na mamaya. Late tayo ng konti. Ang plano namin 9:30 mga alis. Tapos 12:30 na, nandito pa rin kami sa San Pedro. Dapat alas 12 kang dumasa. Tapos bumalik pa sila ngayon sa bahay. Sila kasi naiwan pala yung cellphone ni Indy, ng kapatid ko, kaya binalikan pa nila. Tapos hindi pa sila nakapagpa-RFID. Habang naghahanap kami ng side mirror, hindi pa sila nakapagpakuha ng RFID para dun sa Honda Civic. So, back to zero yung ating biyahe. Yan, okay. So, nandito na sila. Kakabit na natin yung side mirror na nabili natin.
Nel, isagad mo nga muna ng ano, Nel, down. Sagad mo ng down, tsaka sagad mo ng right. Naka-on yung check engine, wala na. Ano yun na, meron. Buta lang. Buksan mo nga, Nel, yung hood. Sensor lang siguro yan. Yan. Yan yung mekaniko namin. Nag-check engine yung kotse. Sana makarating kami ng safe. Hindi sa init yan, baka sa sensor yan dito. Hindi siguro naikabit na maayos dito na sensor. Lalagyan ko lang ng coolant tapos okay na. Radyo na lang, abot naman ng radyo ata eh. Yes. Sakto, mambon. Tapos na kami mag-troubleshoot. Dadamo na kami ng red ribbon. Nalauna na. Ayan, bibili muna kami ng cake ni Kuya. Red ribbon na kami ha. Paano na kayo RFID? Saan ang parking natin? Iikot pa tayo no? Hindi pala dito pwede. Ako na lang bababa. Baba ka na lang muna tapos iikot na lang kami ha. Check engine. Aray mo. Alahin mo. Tulog. Okay, so naka-exit na kami ng expressway. Cash lane sila kasi wala silang RFID. Hindi sila pinagbigyan na magpalagay ng RFID kasi yung Civic ay nakapangalan sa tito ko. So, kailangan pa ng authorization. Sa tita ko pala nakapangalan. So, waiting sila sa cash lane. Kami, waiting din kami sa kanila. Waiting sa RFID. Ang masaklap sa waiting. Walang aircon. Walang aircon, naka-solar lang. Ayan. Naka-solar pan. Ano sabi, Totoy? Kapitan daw. Okay, so 2:30 na. Nandito pa rin kami sa exit. Kakabitan daw sila ng RFID dito para pagbalik namin, dire-diretso na. So sana pagdating namin dun sa venue, bakante pa rin yung mga gusto naming pwesto. So bukas may event dun sa Camp at Casa Verde kaya maraming tao. So ang high tide niyan ay umaga. Hindi na namin inabutan kasi hapon na. Daming delay. Panis na yung lunch. Yung kalabok yung iniisip ko. Nagpasa ba kayo ng papel? O waiting lang kayo sa kanila? May inabot silang papel sa amin. Tapos ano, waiting na lang. Hi. Where are we going? To camping. Ang aking sidekick. Si Yuri. The vloggerist. The vloggerist. May nilalagay kayo dito? Wala na. Camera po. Taas ko na lang. Thank you po. So ito na, nakabit na ang RFID. Ano daw? Sabi ko, walang libreng payo. Yay! Wala palang binayaran, bayad na pala. May load na yun? Wala pa. Hey Malaman guys, natin na next. radyohan mo na si Kuya. Ay na, nakabit na. Magka-camping sa lubog. Pius.
And the birthday boy, Kuya. Hi. Hi. And si Nami, the tulog girl. Ang ganda. Ilang ano pa lang tayo dito. Ganda. Hello, te! Kami ulit. Doon na kami, diretso na kami ha. 1 and 2 na kami, te. Wala bang naka-reserve doon? Okay. Oh, ang daming na bago ah. Pagit pa lang tayo dito ah. Up. Sige, atras mo pa. Sige pa, konti pa. Up. Yan, okay na. Good afternoon. Solo na. May ticker kami kanina po ay umalis na rin gawa. Pasok pa daw bukas. Ay, Batangas lang. Sabado eh. Dapat yan hanggang linggo. Kaya, Kami hanggang linggo na kami dito. ambon-ambon. Okay lang yan. Yan nga masarap, hindi mainit eh. I go to Binjan. We're here again. I'm go to Binjan. I'm go to Binjan. Enjoy kasi sila dito nung nakaraan eh. Walang tigil sa kaliligo eh. Sabi ko, paglabas ng express, yun, malapit yun. Labas na ng express. Ah, Nakasarado rin tubig. oo, sarado. Masa eh. Kabasa yung ano ni Kratos yung sombrero. Dito galing yan. Ay, basa nga dito. Ah, baka dito sa kabila galing. Basa nga yung sombrero ni Kratos. Basa rin yung box dito eh. Oh. Kaya man. Wala tayong magawa dyan. Basa na eh. Kasi Ay, naulan. Pasok muna kaya kayo. Magbubong muna tayo. Dito. Hapon na nga nung dumating kami dito sa Lubok. At parang nagbabadya pa ang ulan at hindi magandang panahon. Kaya napagpasyahan namin na ihanda na agad ang mga pagkain at mag-set up na agad ng aming mga tent. Kung sakaling abutin kami ng ulan, meron agad kaming masisilungan. bawal kumain. Kuya. Tatingin siya, oh. Yan, okay, so nandito na kami ngayon sa Casa Verde. Nandito na naman kami ulit sa Casa Verde. Kain muna kami kasi wala kaming almusal, wala kaming lunch. Diretso kami dito. Ang aga namin umalis, hindi pala maaga, late na rin. Mga 11. Tapos nasta kami sa paghahanap ng side mirror. Kain muna tayo, guys. Kinagabihan ay nagsimula na nga silang mag-decorate para sa birthday ng aming awesome Kuya Kratos. Excited na ang mga bata kumanta ng happy birthday. At excited na rin silang kumain ng cake at mag-blow ng candle. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Blow the candle, kuya. 1, 2, 3, blow! Lakas, lakas.
Wow! Oh, kayo naman, mga kids naman mag-blow. Mga kids naman. Atrios. Blow the candle, Atrios. Birthday. 1, 2, 3. Wow! Adriel naman. Adriel naman. Blow the candle, Adriel. 1, 2, 3. Say cheese! Pogi, ganito. Say cheese! Ay, ilagay ka dito. Atrios. Atrios! Ako, nagwawala na si, Nami. Atrios! Smile! Paano yung smile? Paano yung Atrios! pogi? Ganun. Say cheese! Cheese mo na. Say cheese muna! Cheese mo na. Hindi mo kumain ng cake. Uli, kumakain ng cake. Nakatamad mag-vlog kasi ang sarap ng ambience dito. Parang gusto ko nang mag-relax eh. Dumating kasi kami kanina dito, medyo umulan-ulan na. So, nag-set up na kami agad. Hindi na kami nag-vlog. Puti ko dito eh. After mag-set up, diretso kain kasi nga wala pa kaming almusal. Kaya gutom na gutom. Tapos nag-set up na sila ng decor para kay Kuya Kratos na birthday. So, ngayon, habunan na. Hindi na lang siguro kami magluluto kasi alas 5 na kami nag-lunch eh. Ulam naman na sa kanin pa. Yung mga ito, may parang pa dyan. May nagbabarilan dun. Ang dami nagbuboga. October pa lang may nagbuboga na dito. Hindi naman natin sila pwedeng pagsabihan kasi outside naman sila ng jurisdiction ng campsite. So, titiisin na lang natin yun. Ayun oh. Ang lakas. Liligo ba kayo mamaya sa pool? Oo, ligo tayo. Maligo, nada. Sa pool. Baka kunin na ng masamang elemento sa dagat eh. Dati kami naliligo kami ni dito dun sa gabi. Tayo nga yun. Tayo. Pero kasi kilala na natin yung dagat doon, no? Hindi kasi hindi mo ma-enjoy Territoryo kasi nyo yun, kuya. Yung mga batang makukulit na nahimik dito sa tabi-tabi dahil busy. Ano? May nagbabarilan. Okay, it's 8:12. So, dahil solo namin ng campsite, ligo kami ng pool. Oh, swimming ha. Lubog ha. 1, 2, Lalo na po. Inawin na yung mga yan. Saglit lang yan. Go! Atrios! Haliga! Ah! Uy, di oh. Para alam mo na malulunod ka. Ano, lalim no? Ano? Rose, ang sarap mag-swimming. Ang sarap maglubog, pero yung lamig napasok sa balat mo kasi. Siguro nito kung You like to swim? You like to swim? Kaya niya yun kasi hindi niya hinihila yung kamay ko eh. Sinusubok niya yung sarili niya. Kakabahan ako eh. Let's go. Ready, set, go.
Yan, okay. So, tapos na kami mag-swimming sa pool. 9:51 na. Tulugin na namin yung mga bata. Riniel ay naghiwa ng hotdog, nagutom. Dahil tapos na mag-swimming. Tinatopak na yung aming mga mulinggit kasi naantok na. So, yan. Luluto pa sila. Kahit alas 10 na. Midnight snack. So, tulugin ko muna tong aking mga bulinggit dahil naantok na. Are you sleepy? Yeah. Are you sure? Malay lang na tayo. Halika na. Kuya, go to sleep na ha. Mag-good night ka muna sa vlog. Night, lag. See you tomorrow. Tomorrow. Vlog is out. Yun. Good morning. Today is tomorrow na. And cooking na agad sila. Gutom na agad. Nagpuplano na agad sila ng pagkain. Kasi gutom na. Alas 5 pa lang ng madaling araw. Tapos gutom na agad sila. Kaya prepare na ng almusal. Very early in the morning. Kain tayo guys. Almusal na. Gusto si Dico ng itlog. Ano to? Maling. Tapos yung tirang ano kahapon. Menudo. Yan, may hotdog din. So, ang aga nagising kanina kaya maaga nakapag-prepare ng breakfast. Hey kids, what are you doing? You're throwing rock? Mga bugoy, mga bugoy. Go to namin. Adriel, oh, ayun daddy, oh. Daddy, oh. That's you. Hello, Mommy. Mommy! Mommy! Go down. What? Atreus? Big ocean. Ang hirap naman para sa ano? Tutorial. Pagod. Yan. No! Do you want to go swimming Yeah, or sleeping? sleeping. Sleeping? No. Ah, let's go sleeping. Like go swimming? Ah, swimming. Are you sure? What do you want? Swimming? Swimming? Yes. Let's go swimming. Time to swim. Magmamadali na ang mga bata. Excited na maligo. Why, Mom? Ligo muna tayo. Kasi mamaya may mga bisita na ang alas 8. May event dito. Sulitin na natin ang ligo bago pa mag-start yung event. Totoy tutulog sa duyan. As yung dagat ngayon, no? Ano? Kagabi, dive ka ng dive. Dito, ayaw mo mag-dive.
Ocean. Saan galing yan? The ocean. Sino nagkuha niyan? Si Daddy. Ha? Daddy? Maganda ba yung shell na yan? Yes. Oh, are you happy? Yes. Yan, okay, so dumarating na yung mga mag-e-event mamaya. Nagde-decorate na sila doon, nagpe-prepare na sila. So, afternoon pa naman yung event, alas 4. May bus na dumating, isang coaster bus. Kaso parang ulan. Huwag naman sana. Ayusin ko lang muna yung mga gamit doon. In case na umulan, maisisilong agad yung mga gamit. Wedding event ata yun. Baka may kainan mamaya. Mabigyan tayo ng pagkain. Hindi nakalibre tayo ng foods. Ang batang tapos na mag-swimming. Are you done swimming? Yeah. Are you happy? Yeah. Shell? Do you want more swimming? Yeah. Swimming or shower? Shower. Shower mo na. Tomorrow na lang mag-swimming. Okay, so sakto kakatapos lang namin magbanlaw. Inulan kami habang nagluluto ng lunch. So, sinigang ang aming putahe for this noon. Bukas yung bintana natin. Para hindi mabasa. Yan ang aming kids. Nagsi-cellphone muna kasi hindi makapag-play sa outside. Hindi nagtagal ay huminto rin ang ulan. Kumalma ang panahon. Nakapagluto kami ng maayos at nakapagpahinga matapos ang pagligo namin ng dagat. Sinamantala na rin namin ang oras na to para kumain. May napipintong bagyong paparating at mukhang nagsisimula na nga siyang magparamdam dito sa campsite. Yan, so inulan pa nga. Wala pa naman kami malaking trapal. Malakas ang ulan. Yan, okay, so umaraw na. Pero palit ng tent ang nangyari. Yan, yung tent nila, yung ginagamit nilang tent, butas, left and right. Yan, okay, so chill muna kami kasi sunod-sunod ang ulan, hindi kami makarelax. So ngayon medyo pumupa na ang ulan. Nagsimula na kami maghapit ng mga gawain. So si Rainiel nag-iihaw na siya ng karne at si Clary nagluto na ng fried chicken. So yun yung aming hapunan mamaya. Kanina nagsinigang lang kami ng lunch. Tapos habang kumakain kami, sobrang buhos ng ulan. Sobrang lakas. Kaya hindi kami nakapag-enjoy sa aming lunch. Pero ngayong hapunan babawi kami. And 4 na rin pala, 4:17 magsisimula na yung kanilang event dito na parang kasalan. So solo namin yung campsite ngayon. Walang ibang campers daw hanggang bukas. So relax muna tayo. Kumain ako ng chicken kanina. Tapos mga bata nag-swimming na naman kasi para sulit ang bayad sa entrance. So yung event ay ongoing pa rin. Nagbibideo ko kaya makakarinig sa microphone. So ito mayari, pwede lang kami ng mais at peanut. Malamang yung tanim niyan, daming binigay. Mabait yung mayari dito. Lagi kami kinukumusta ng mga bantay kung okay lang ba kami, may kailangan ba kami. Goods na goods talaga dito. Kaya bumabalik kami dito. Baho ng utot mo. Ang baho.
Okay guys, so ngayon ay Saturday night. May mga nagbibideo ko pa rin sa likod. So 8:30 PM, tulog na yung mga kasama ko. Siguro dahil sa pagod, dahil maghapon naliligo, kaya mga pagod na. Ngayon medyo malakas ang hangin kasi inabot kami ng bagyong Ramil. So ngayon kung maririnig nyo, medyo malakas yung hangin. Yan ang sasalubong sa amin bukas ng umaga. So ang plano namin is sana maliligo pa kami bukas ng dagat, tapos before lunch magkiligpit kami ng gamit, tapos aalis na kami. Kaso ang nangyari nga, ito medyo malakas siya. Ramdam na rin namin dito kasi lakas ng hangin. Medyo nababahala ako kung kakayanin ba ng mga tent nila. First time campers yung mga kasama namin, so wala silang mga gamit. Actually kami yung may dala ng lahat ng tent. Hindi pa sila sanay mag-camping kami may na-experience na kaming camping na ganito din. Yung nagpunta kami sa dito rin sa Lubo. Ngayon may nakita akong mga balita na dama yung Batangas dito sa nadadaanan ng bagyo. Kaya parang hindi ako mapakali. Naalala ko yung magiging sitwasyon namin dito. Ayoko naman iparamdam sa mga kasama ko na nababahala ako sa bagyo. Every time na papalo ng malakas yung hangin, parang overthink ako. So ngayon dito ako sa labas matutulog, doon sa may upuan ako doon na high neck, parang ganito. So doon ako matutulog ngayon para ma-monitor ko yung sitwasyon in case na kailangan lumikas, mabilis kami makakasibat. Yan ang hangin, no? Hindi ako makakatulog ng ganitong panahon. Yun, no? Nakita nyo? Nakita nyo yun? Unti-unti na nga rin akong nagligpit ng mga gamit para bukas kung abutin kami ng malakas na ulan ay hindi na mahirap mag-ayos ng mga gamit namin sa sasakyan. Yan, so nag-brown out na naman. Brown out again. So pangalawang brown out dito ngayong gabi. Solar na lang yung mga ilaw dito. Sana hindi lumakas ang hangin, hindi bumagyo. Okay guys, so bumalik na ang kuryente pero hindi simula ng umulan at mahangin na naman ulit. Panic mode na naman. So naka-standby lang ako dito ngayon kasi napakiramdaman ko lang yung ulan. Tamang assist lang tayo dito sa mga kasama natin mag-camp para makatulog sila ng ayos. Yan, okay guys, so ngayon ay 11 PM na. Lakas pa rin ang ulan, basang-basa pa rin yung buho ko. And standby ako ngayon kasi maulan pa rin. So binabantayan ko yung mga tent nila para hindi mabasa yung loob. Just in case lang naman na kailangan nila ako, madali lang ayusin. So okay na yung ganito na ako lang yung nababasa kaysa lahat kami napaparanoid at kami nababasa. Sabi naman sa balita 11 AM daw tomorrow, nasa labas na ng par yung bagyo. Sana bukas wala na nga para makauwi kami ng maayos. Dito ako natutulog guys. Ayan yung upuan na yan. Diyan ako matutulog ngayong gabi. Saka doon, dito sa upuan na yan. Diyan yung tinatambayan ko kanina. So diyan dapat ako matutulog ngayon kaso ayaw akong patulogin ni Mrs. diyan. Gusto niya doon ako sa tarp ng tent namin. At least doon kahit pa paano may paliraw. Hindi ako mauulanan masyado. Sana ma-edit ko pa ito. Kung napapanood nyo to, ligtas kami. Ligtas kami nakauwi. Kung hindi ito napapanood, tinamad ako mag-edit. Tingnan natin, sana hopefully okay na mamaya. Yan, okay, sa umaga na. Malakas pa rin ang ulan. Napalaban na talaga kami dito.
ligo na. Kasi hindi maganda ang panahon. Uwi na lang sana kami kaso binagyo pa. So yun si Rainiel nag-aayos ng trapal para kahit pa paano makapwesto kami ng kain. By this point ay problemado na kami. Hindi namin alam kung saan kami magluluto. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Hindi namin alam kung paano kami kakain. Maraming mga nabasang gamit. Pero kailangan na namin dumiskarte. Maraming kaming batang kasama. Kailangan namin kumain. Malayo pa ang biyahe namin mamaya. At hindi pwedeng umalis kami dito na wala kaming mga kain. Yan, okay, so kasain niya si Rainiel. Ayaw gumana nung isa naming lutuan nung kabilang side, siguro nabasayan ng ulan kagabi, hindi namin napansin. Tapos yan, simula na rin kami magligpit para mamaya diretso na. Medyo mahirap ang sitwasyon. It's a disaster. Lahat ng mga bata in-evacuate muna doon. In-expand na lang namin yung aming trapal para kahit papano maluwag-luwag naman yung entrance. Napakahirap ng aming sitwasyon ngayon. Yung bagyo kasi binalita lang yan nung mismong Friday na, nung paalis na kami, Friday ng umaga. Hindi namin inaasahan to, pero okay lang naman kasi pauwi naman na kami. Makulimlim ang langit, tagal-tagal pa yan, baka hanggang mamayang hapon pa yan uulan dito. Tamang ligo dagat tayo nito mamaya. High tide, no? Ang dami nating putahe ngayon, courtesy of Chef Rainiel. Ayaw pagutom. Ayaw magpagutom. Corn beef, may tuna, nilagang itlog, may pritong itlog, tapos toyo, maling, saka rice for the rainy day. Nakain na rin kami, tapos ligo dagat, tapos uwi na. Ulitin natin ang ating ligo dagat. Na kami, magsisiksikan na lang kami dito. So yan lang ang available space natin. So kanya-kanyang diskarte na lang. So nilinisan na nila yung ilalim ng tent. Ginawang pressure washer yung bidet. Tag life. What if humans use 99% of their brain, Totoy? Ginawang pressure washer yung bidet. Yan, okay, so ligo na sila doon. Ako, niligpit pa ng tent at ng trapal at nitong bisan. So kaya muna natin sila mag-enjoy doon. Tayo magliligpit muna para after maligo, banlaw, sakay sasakyan, sibat na. Hello Atrius, say hi to our vlog. Atrius, say hi. Say hi. One, two, three, go.
yan? Ayun nga, no? Mr. Crab. Naligaw dito sa swimming pool. Okay, mag-evacuate na kami. Pupunta sa dagat. Habol tayo ng isda. Dito sa mga mabatong lugar. Oh, may pagong. Grabe, sobrang ganda dito. Sobrang pino ng buhangin. Ito yung school ng elementary dito, harap ng dagat. Ganda rin mag picture dito sa mga punong planting. Hi, swimming kami. Like and subscribe. Happiness isn't the absence of hardship. It's the ability to find hope despite it. Kahit ano pa ang negativity na ibato sa atin ng tadhana, piliin nating maging masaya. Things will not go your way all the time. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Huwag mong sayangin yung oras mo sa pagiging malungkot. Instead, find a way to make yourself happy. Kahit maraming negative moments na nangyari sa amin sa episode na to, mas pinili namin gumawa ng paraan upang matuloy at matapos ang camping namin ng masaya. Nakakapagod at nakakainis lang pag nandun ka sa moment na yon. Pero yung mga alaala ng mga pangyayari na yon ay matagal naming mapag-uusapan at babalik-balikan namin sa mga kwentuhan. Pakiramdaman nyo ha, sabihan nyo ako agad pag may kakaiba kayong naramdaman sa sasakyan. Ito may bumper sa sumayad kasi. Ano nangyari, Totoy? Kahapon, side mirror, ngayon bumper. Wait, punta ako dyan. Pupunta na ako dyan. Pupunta na ako. Yan na lang, ilalapit ko. Ano yaman yun? Ako na ngayon. Kala ko naman kung ano. Ano? Natanggal yung mud flap lang.